Ano ang gagawin mo kung nakakaramdam ka ng pagkalito, pagkabalisa? Simple lang. Be firm. Ang pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo ang siyang magiging sandalan mo. Pagkatiwala mo sa Kanya ng buong buo at walang magiging puwang sa puso mo ang pagdududa. Saka mo mararanasan ang ganap niyang kapangyarihan. Oo, sa una, magdududa ka, maiinip, maitatanong mo pa nga sa sarili mo, may Diyos ba talagang nakikinig? May Diyos ba talagang nasa paligid natin? Yun ang kadalasan nating naranasan. Pero alam mo ba na kahit hindi mo pa binibigay ang buong tiwala mo sa Panginoon ay nararanasan mo na ang kanyang mga blessings? Itanong mo sa sarili mo kung nasaan ka na ngayon. Nasa abroad ka na, may trabaho, naghihintay ng sweldo para maipadala mo sa pamilya mo, maibigay mo ang pinaka-the best sa kanila. Isipin mo na lang yon. Nauna ka na, ang dami pang nakapili sa recruitment agency, mga naghihintay, yung iba, milya-milya pa ang nilalakbay, yung iba na swindle, yung iba na loko. Oh, bless ka, di ba? Dahil nagtatrabaho ka na. Kaya wag mong pabigatin ang nararamdaman mo sa umaga. Wag mong i-confess na ay, trabaho na naman, Lunes na naman, Sunday na naman. Tandaan natin guys, sa Middle East, Sunday ang unang araw ng trabaho sa Saudi. At kung panay ang reklamo natin, pinapabigat lang natin ang ating kalooban. Pagkus, baliktarin mo ito at sabihin mo o i-declare mo, Lord, thank you, may trabaho ko. Ibig sabihin, may kikitain ako, may ipapadala ako sa pamilya ko. Kaya idudugtong mo sa iyong prayer na binibless ko din ang mga amo ko, ang sambahayang ito, ang bansang ito. In Jesus' name. Alam nyo guys, yan ang actual kong pinagdasal noon nung nagtatrabaho pa ako dyan sa Riyadh, doon sa Mafad Trading Company sa Quezon. At alam nyo ba guys, na nakakagaan talaga sa pakiramdam. At sa pagharap mo sa ama mo, tiyak kong maaliwalas ang mukha mo kung lagi kang grateful o thankful. Masigla ang kilos mo at nagiging inspired ka. Napakagaan sa pakiramdam nang wala kang inaalala. Talong-talo mo ang mayayamang nakaupo sa malalambot na sopa, ngunit tumatanda sa pag-aalala. Subalit, maaari namang makamit ang lahat ng estadong iyon. Mayaman ka na, payapa ang kalooban, wala kang inaalala, masaya ka at may pera ka pa. Sa pilang lang ng Diyos, pwede mong makamit yan. At di ginugusto ni Lord na naghihirap tayo. Ang gusto niya, mayroon tayo ng lahat ng bagay, ng pangangailangan natin para makatulong tayo sa mga nangangailangan sa ating kapwa. Yun ang nakakalugod sa kanyang harapan. Yun ang lubos-lubos na pagpapala. Dati, namulat tayo sa matandang kaisipan na pag ikaw ay naglilingkod, pag ikaw ay nakakakilala sa Diyos o maka-Diyos, dapat mahirap ka. Dapat gusgusin ka. Dapat mukha kang timang na parang walang kwenta at yung tipong hinuhusgahan ka o yung gusgusin. Di ka dapat namumuhay sa kasaganaan, sa karangyaan. Maling-mali ang katuroang yan. Paano ka magiging blessing sa sarili mong pamilya at sa ibang tao kung ikaw pa mismo ang nagiging pahirap o pabigat sa kanila? Na halos lahat ng pangangailangan mo ay sa kanila ang punta mo.